And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. And once again, we are back on your favorite noontime show. And this is your lunch, the Baptist Lunch, wherein we're receiving a bunch of spiritual lunch. Excuse me po. Tubig po. Alright. Well, once again, welcome back po sa ating programa North, South, East, and West Corner. Magandang tanghali po sa inyo as you're enjoying your physical lunch. Tuloy-tuloy tayo sa ating spiritual lunch. At napakaganda ng pinag-uusapan po natin dito. Kaya tune in lang, especially to our viewers nationwide and worldwide. Yan. Kamusta po ang bawat isa po sa inyo? And shout out as well to our CSI family. Alright? To our CSI family from other churches. Yan. Nandiyan po yung mga madalas na nakikita po natin dyan na nagsusubay po sa atin ngayon. And of course, wala pa yung iba pa natin dito na mga kasamahan. But if I'm not mistaken, ako naniniwala mga kapatid na patuloy po tayong pagpapalain ng Panginoon sa episode natin ngayon. Dahil like I said, we are talking about ministry and family. Kung meron man dapat tangkilikin tayong programa, yun yung programang magpapatibay ng pananampalataya ng ating pamilya, programang magpapalakas ng ating pamilya sa bawat individual na miyembro ng ating pong pamilya. Of course, napaka-importante na tangkilikin natin yan at lumago tayo sa programa po na yan. And sa pagkakataon po na ito, of course, ay kasama ko rin po ngayon ang aming pong mga co-host. Mga kasamahan ko pong co-host ng programa po na ito. Of course, the main host pa rin ay ang ating mahal na pastor. And also, ay ipapakilala na rin namin po sa inyo na kasama ng aking mga co-host ngayon, ang aming pong special guest na makakatulong po sa ating pong pinag-uusapan. At meron tayo ditong mapupulot na aral mga kapatid. Of course, with Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli and Brother Sam and Ma'am Joanne Taganile. Yeah, magandang tanghali po sa inyo. Bati mo na kayo, Ma'am Marinelli. Good afternoon sa inyong lahat, mga ka-Baptist Lunch. Sana mabuti kayong kalagayan and mayong udto sa lahat ng taga-West Bank family na nanonood at si Jeremiah, si JJ at ang lahat ng mga nanonood na taga-CSI and PSS third year. Hello sa inyo. Good afternoon. Ayan. Amen, Ma'am Cynthia. Magandang tanghali. Naka-off yata. Naka-off ba? Naka-off, naka-on. Hello, magandang... naka-off yung mic yan. Hello, ayan, Yun. kasalanan ko pala. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Muli, nandito tayo sa The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Kaya, yung mga mothers dyan, hello po. Pass the link sapagkat alam kong isa muling pagpapala itong tanghaling ito. Amen! Makikita nyo na yung ating guest, pambira. Excited ako sa maririnig sa kanila kung paano pa natin may level up ang ating ministry. And our ministry is our service to our family and to our God. At sa Luzon, Visayas, Mindanao na nakikinig ngayon. Amen! Mga nasa ibang bansa. Nakita ko ng kanina si Ma'am Flor. Marahil sina Sir Marvin on the way pa para sa kanilang pakikinig. At lalo higit yung aming area, West Bank area. Hello! Keep on tuning in sapagkat nandito ang inyong mga kagrupo na magagandang kagrupong mothers. Hello! Amen! At saka, sino pa ba aking family? Hi, Brother Noel. Alam kong busy ka ngayon. At ang aking dalawang anak, Pauline and Tricia. Hello, everyone! Yan, sabi nga dito ni Sir Tony, isihan mo lang. Yan, sabi dito, may bilin siya kagad dito eh, oh. Oh, sabi ni may bilin kagad si Sir Antonio dito eh. Oh, the brother. Sabi niyo, Ate Joanne, no, isihan mo lang. Yeah. Isihan mo lang daw. Yeah. Napaka-supportive talaga, napaka-supportive. Anyways, again, of course, kasama natin ating mga guests, Sir Sam and Ma'am Joanne. Sir Sam, bati muna kayo. Hello. Isang mapagpalang tanghali po sa ating lahat. Man. Mga Baptist lunch, ano? Tipirin ko muna yung yung pagbati ko para hindi maubusan po ng ng boses mamaya. Sa Southeast family, magandang tanghali po. At Amen. sa lahat po ng mga
viewers namin sa buong mundo, no. Maraming salamat po. Amen, amen. Ma'am Joan. Good afternoon po sa ating lahat at maraming po salamat sa pagkakataon. Naging guest po kami rito na hindi ko akalain. So thank you po sa privilege at good morning, good afternoon po sa mga nanonood, sa mga viewers po ng CSI family, ng Southeast family, hello po, at sa aking parents at syempre sa aking brother Antonio Jopel. Supportive. Thank you. Amen, amen, amen. At saka, sana maganda bati. Bati ko rin po yung mga subscribers namin dyan. Oo nga. Siyempre, kasama yun. No? Inabati ko sa mga nakasubscribe po dyan. Sa YouTube channel mo nila. Ano po daw sa inyo, magandang tanghali. And of course, ngayon katulad na pinag-uusapan natin, mga kapatid, ministry and family. This is very important na kapatuloy natin pinag-uusapan dahil, parang nagbago yung sound ko dahil sa kadalasan na nangyayari is these two are becoming separate worlds. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, ay hindi po ito kailanman pinaghiwalay ng Diyos, kundi ito ay magkasama para sa patuloy na ikalalago ng bawat individual. Na alam niyo po kasi, mga kapatid, ay isa ito sa pinaka-importante na mapakita po natin para malaman natin at laging makikita natin na ang Diyos ay palaging kasama sa pagpapamilya. Amen. Ang Diyos ay kailanman hindi, ang Diyos ang kanyang salita at ang kanyang simbahan. Kailanman, hindi po ito pwedeng ilayo sa pamilya. Kailanman, hindi po pwede itong alisin sa pamilya. Alam niyo po kung bakit? Dahil pag ito'y inalis sa pamilya, ito po ang nagiging kadahilanan kung bakit maraming pamilya ang hindi nagtatagal. You see? Kaya alam niyo, mga kapatid, when it comes to the family, ministry is one of the effective tools para ang pamilya ay magbuklod-buklod at magsama-samang maging masaya sa presensya ng Panginoon. Having the ministry in the family having the ministry in the family is also embracing the presence of God in the home. Yan ang tandaan po natin, mga kapatid. If you want the presence of God, hindi mo iiwasan yung ministry. Diba? Kaya shout out sa lahat ng mga pamilya dyan. You are so blessed na kayo ay nag-join. Magkasama kayo ng inyong pong pamilya sa Kung kasama nyo ang pamilya nyo, ang tatay nyo sa ministry, you're blessed. Kasama nyo nanay nyo, you're blessed. Kung kasama nyo po ang inyong mga anak, you're blessed. Kung kasama nyo ang asawa nyo lalaki or ang asawa nyo babae, you are blessed. Kung hindi man, still, you are blessed because you are in the ministry. There is a way for you to bring them to God. Amen. You see? Kaya nga dito makikita natin, mga kapatid, going to the verse na nandito po, ginamit po natin sa Joshua 24:15, makikita po natin, sinasabi po ng Biblia dyan, na sinabi ni Joshua, "But as for me and my house, we will serve the Lord." Alam niyo po, individually, mga kapatid, individually, pinapaalala ko lamang po sa inyo ulit, lahat tayo ay may pananagutan sa Diyos. Okay? Lahat tayo ay may individual ministries in the family. Ministry ng mga anak, sumunod at respetuhin ang magulang. Okay? Ministry ng mga asawa na mag-submit sa kanilang ng mga wives na mag-submit sa kanilang asawang lalaki. And ministry ng mga asawang lalaki, itong pinakamabigat na ministry. Mabigat ministry isa sa mga ministry ng asawang lalaki is to love your wives and to bring up your children in the nurture and admonition of the Lord. And also to lead the whole family. You see, alam nyo, kaya ako sinasabi sa inyo, that is your ministry in the family. At pinapalakas po yan ng simbahan. You see, kaya dapat po ilagay nyo po ito lagi sa isipan po ninyo. It's because most of the time, mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, akala kasi ng iba, lalo na when it comes to church involvement, sa mga church involving ministries, mga church involvement sa ministry, akala natin pampalaman lang yan sa buhay Kristiyano. No, hindi po. May kinalaman po yan para sa ikalalago natin individually. At saan tayo kumukuha ng kalakasang espiritual to perform those ministry? In the Word of God that is being heralded, preached, or taught in the church. You see?
Kaya ako sinasabi po yan para maging maliwanag po sa atin yung pattern. Kaya ang sabi ko po sa inyo, if you can still remember last Sunday, I give emphasis, I put emphasis to the relationships of the family. And ministry is one of the tools as well para ang relationship sa pamilya ay maging maayos. Amen. You see, napakasarap nagigising kayong pamilya na ang saya ng espiritu ng pamilya ninyo. You see, kanina nga lang, sabi ko nga kanina, ay ako'y nagpapasalamat sa Panginoon at talagang muli ay mapapaalalahanan ka sa mga ginagawa mo sa pamilya mo. To lead your family on having a good spirit at the very start of your day, ay napakaganda niyan, mga kapatid. Yung masaya, nakita mo, masaya yung mga anak mo, masaya yung asawa, masaya kayong buo doon sa inyong tahanan, sa panimula ng araw ninyo. Papasok anak nyo, masaya. Bakit? Pinangunahan mo. Magtatrabaho yung asawa mo sa bahay, masaya. Bakit? Nandun, pinapangunahan mo rin. You see, sa mga tatay, ito, kaya kausap ko po kayo. And lalo na ngayon, dahil ito'y for the mothers episode, ay napaka-importante na yung ministry will help you to have that good spirit in the home. Amen. You see, napaka-importante po niyan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, all members, individual members of the family, we have our own ministries in the family. You see, binigay yan ni Apostle Paul sa church at Ephesus. Kaya kita nyo, ministry yan. Bakit? Pag ministry, yan ay konektado palagi sa simbahan. Kaya nga yung individual ministries po na yan ay itinuro sa simbahan. It is not being individually taught in the home, pero dinaan ng Diyos yan sa simbahan. At the church at Ephesus. Kaya nga sabi ko po sa inyo, saan natin makikita yan? Sa book of Ephesians. In fact, may makikita pa tayo. Meron tayong makikita sa Galatians. We can also see in the other verses or in the other books na sinulat ni Apostle Paul. You see? So, napaka-importante po nito. Hindi natin pwedeng i-set aside. Like I said, mga kapatid, this is one of the most important thing that we have to consider. Kaya ito yung mga dapat na pinapanalangin natin sa ating pamilya na maunawaan ni tatay ang ministry. Maunawaan ni nanay ang ministry. Maunawaan ng mga anak ang ministry. Para nang sa ganun, pag naunawaan nyo lahat, yung service for the whole family, it will really help you enjoy the presence of God in your family. You see? Ngayon, kasama po natin, going to our guest. Kasama po natin dito si Sir Sam at saka si Ma'am Joanne na si Sir Sam ay parehas din po silang graduate sa Philippine School of Scriptures. Si Sir Sam ay mista ko yan, class 2009 matatag, and ahead sa amin. Ma'am Joanne, ahead ka sa amin, di ba? Be the first kayo, di ba? Wow. Yan, siya ay mista ni Ma'am Lerma. Yan. Si Ma'am Joanne yan, be the first. And layo na to, from 2006 kayo, Ma'am, di ba? 2006 to 2009. Kasi yung pag-graduate ni Ma'am Lerma, yun yung pagpasok ko sa PSS eh. Yan, tiniming ko talaga yun eh. So, again, kaya kita nyo, hindi ko lang alam na iba pala yung tinatiming ni Sir Sam. Anyways, kaya ngayon, nandito sila Sir Sam. Because, eto Sir Sam, Sir Ma'am Joanne, kanina pinag-usapan natin, before na kayo ay naging pamilya, naging mag-asawa, both of you are already in the ministry. Now, can you share something kung personal, no? Personal development, personal growth. Anong naitulong sa inyo yan? Yung nung ministry na yan. Go ahead, Sir Sam. Of course, if you want to speak first and endorse your family or ipakilala niyo yung pamilya kasi yung bimumuo sa pamilya niyo, go ahead. Thank you po, Sir Joe, no? Ako po si Brother Sam. Okay, si Mrs. meron po kaming 3 anak. Yeah. Ang panganay po namin is 10 years old. Then pangalawa ay 5 years old at yung pangatlo po ay 3 years old. Totoo po yung sabi po ni Sir Joe, no? Bago po kami nagsama ni si Sir Joanne ay ako po personal meron po akong meron kami may nakita sa camera ng kala ko alam ko ang bad spirit di nakikita eh. Meron pa akong personal na ministry, no. Marami kasi trend po tayo noon.
ng church ni Pastor Hill na kailangan ay multitask yung isang lalaki. So, marami pong ministry noon. In fact, ako po ay naging isang area leader din noon. Wow. No? Naging choir member din. At nag-lead po ng junior church. Basta marami po. At ang malaking naitulong po sa buhay ko yung ministry ko noon. Dahil ako po ay tinuruan po na talagang mahalin po yung Panginoon una sa lahat. At nagkataon lang talaga na May ibang may inuna. yung pagkakataon na yon ay buhay po yung Diablo. Kaya sa madaling salita, mga kapatid, no, almost 10 years po kami nawala sa church, sa ministry. So, ang masabi ko lang is mabilis po umalis sa ministry, pero matagal bumalik. Yun yung lesson learned. Matanong Wait ko lang. si Sister Joanne, be the first talaga. Ha? Nung bang pumasok ka ng PSS, full-time ka na? Hindi pa ma'am kasi yung Bible student pa ako noon kasi kitang-kita ko yung training ng full-time dati. Parang takot ako. Oo, Takot ako sa training kasi talagang pag-training. Oo. So, Ano nag-trigger sa'yo para pumasok sa full-time in the ministry before na dalaga ka pa? ano po, pasalamat rin ako kay Ma'am Len Paharilyaga. Wow. Siya yung, mista ko po yun. Siya po yung kumulit sa akin na mag full-time. During ng balikatan. So, bunga rin po ako ng balikatan. Okay. Thank you po sa balikatan. Bunga po ako noon Man. bilang full-time. Nakagraduate ka na, ilang taon ka before ka pumasok sa ministry? Full-time in the ministry? Nung graduate na ako. Nung makagraduate? Opo. Okay. Paano mo naman na minahal yung ministry mo? Paano mo na-appreciate yung ministry mo that time? Yung simula na binigyan ako ng inatasan ng ministry, syempre kung wala kang ministry, hindi mo mamahalin yung loob, yung gawain. So, binigyan ako ng maraming ministry. Doon ko Particular, po, oo. dati pong CBBA teacher. Oo. Na ngayon po, maraming salamat. Pinagaloban ako ngayon. Binalik ko ulit ako sa CBBA teacher. PSS teacher po. Aha. At dati pong pianist. Yun po. Sa junior church? Sa Sa loob mismo, oo. Paano mo minahal yung ministry mo noon? Kaano, yung dedication mo? Sige, bago tayo pumunta, bakit? Kasi mawawala ka sa... Okay. Kasi yung oras mo, syempre bilang isang full-time, pagising mo pa lang, syempre salita ng Panginoon. Pagising mo, pagkatapos noon, trabaho talaga mismo. At saka knowing that time talaga, 4 pa lang yata, AM, gising na kayo lahat Opo. for devotion. 4 a.m. Oo. Kailangang ligo ka na. Pagkatapos, syempre, after nun, trabaho. Tsaka walang, kumbaga, pagtrabaho sa loob, sa full-time, walang puwang talaga. Kumbaga, kulang yung oras mo, late ka rin nagigising. So, kumbaga, nasanay ako yung routine na yun. Doon po ako, sa training na yun, doon ko puminahal yung ministry. Man. Okay, sige. Pasok na muna ako doon sa tanong ko. Minahal mo talaga, nakita ko noon talaga kung paano naging dedicated Sister Joanne doon sa kanyang ministry. Paano naman na-entertain yung isang bagay na hindi mo naman alam ko, naniniwala ako na hindi mo naman talaga ginusto. Pero paano pumasok yung paano ko ba sasabihin ito? Oo. Hindi naman. Yung nag-prompt kasi, yan ang sinasabi natin. Kasi dito makikita natin yung ministry. It's not per se the story of the family. It's ang pinopoint natin dito is the ministry. Kung, anong ginagawa ng Diablo? Kasi personally, sabi nyo nga, na-develop kayo doon, individual, no, sa family. Ikaw, Ma'am Joanne, at minahal mo talaga yung ministry. Dami ministry sa music na nakatugtog sa junior church and that. Yan. And then, ano sa nakita mo yung naging lapses nung mo sa ministry para pumasok ang Diablo in a way na tanggalin ka niya doon sa ministry? Eksaktong tanong. Siguro, inina-entertain ko yung dapat hindi entertainin. So At dumating saka- ka rin, ma'am, sa point that time na talaga naging lahat technical na lang sa'yo. Opo, Yeah. parang na lang. Mechanical na lang. Normal Yeah, that's na it. lang That's the yung word. buhay hanggang di mo na malayan, ando na pala. Parang nag-enjoy ka na rin. Yeah.
Yeah. So, the same thing rin ba sa'yo, Sir Sam? Personally muna sa'yo, individually. Kasi pagtatagpuin natin eh. Yeah. Sa'yo, Sir Sam, yung individual na itulong sa'yo ng ministry. Nung ikaw pa lang, as a individual, single guy. Yun sir, na-develop po yung ano ko, yung, kasi dati mahihain talaga ako eh. Kahit hanggang ngayon, no. Na-develop yung ano, yung pakipag-usap ko sa tao, lalo sa mga bata. At kumbaga marunong na ako makipaghalubilo sa mga kahit bata, matanda, lahat. Yung po yung na-develop sa amin yung ministry. Dahil ministry is a service to people. Kaya lahat kailangan talaga walang exemption na pakibagayan o kausapin mo yung mga tao. Lahat talaga nadamay lahat talaga yon. So, yun, sir, yung talagang na-develop yung ano ko, yung self-esteem. Yun. Yung ano mo rin na-develop din doon. And then, katulad doon, parehas yan. I doubt it kasi parehas full-time eh. Because ako naman, ito naman, naniniwala naman ako eh. Lagi naman nababanggit ko to, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. That's the main enemy ng mga, that's the main enemy na ginagamit ng Diablo sa mga full-time eh. When things become too mechanical na eh. You see? So, the same thing din ba sa'yo, Sir, Sir Sam, nangyari kung bakit dumating sa point na natanggal ka as an individual, as a single man sa ministry? Ito yan, sir. Yung sa akin naman, sir, yung personal, yung sa akin lang talaga, ay dumating sa punto na dahil medyo napagkatiwalaan na ako ni Pastor, tumaas yung yung pride talaga. Oo. Tapos may na take note. kumbaga yung yung accomplishment ay inari ko na imbis na dapat yung yung Panginoon. Yun. Yeah, yun isa pa yan. In fact, yan yung yan yung nagpapahirap din sa iba bumalik eh. Grabe, nakakatuwang. Tangan-tangan na lang nila yun. Nakakatuwang pakinggan yun, sir. Kasi it takes courage to tell that. Yung sasabihin mo talaga, yung totoo. Oo. Yeah, and talaga yan? Because actually, you cannot deny that naman eh. You cannot deny. Kahit naman sa hindi full-time na nasa ministry, na wala ka sa ministry, everything talaga mga kapatid, kahit na hindi natin pagpasok sa ministry, na alam natin na may kinakausap tayo ng Diyos, andyan pa rin yung pride. Andyan pa rin yung pride. Alam ng Diyos na mas magiging effective ka pag pumasok ka sa ganito, pero kinokontra mo ang Diyos, that's pride. You see, ganun lang yan sa lahat ng bagay yan, mga kapatid. Sa mga nanonood sa atin, kaya siya sa atin din po natin ang sarili natin, mga kapatid. Kasi baka sa dami-dami ng mensahe na papakinggan natin, kaya hindi natin may papasok yung ministry sa pamilya kasi may pride tayo. Yeah. Yan ang pinaka-importante sa lahat. You see, baka may katanong pa, go ahead. Nung nasa ganun ka ng sitwasyon, naging magaan ba sa'yo yung lahat? Or paano mo i-consider yung kalagayan mo na naging full-time, ngayon, you are living outside dun sa plano talaga ng Panginoon para sa'yo? Yun. Teka muna, kukuha lang po muna ng tuwalya para po sa Ikaw, Sister Joanne, paano mo nakita yung sarili mo that time? Talagang nakita ko, talagang saksi ako kung paano ka na-involve sa ministry. And eto na nga, nagkaroon ng mga lapses, yun yung right word. Nagkaroon ng lapses, dumating ka dun sa point na nandoon ka na. Paano mo hinarap yung ganong sitwasyon? For long, how long ka naging, ilang taon ka naging full-time noon? Bago, 7 years, tapos suddenly, paano mo hinarap yon? Paano mo i-consider yung before na ako si Joanne talagang nasa manual ka ng instruction ng Panginoon, tapos suddenly, nagkaroon ng ganong yung unang Sunday. Yung unang Sunday na nawala ako dito sa church. Nasa taas ako ng building. Pag tumingin ako, sabi ko, ganito na ba yung buhay ko? Oo. Sabi Taas ko ka ng parang- nakapag-work siya agad na. Nag-work ka agad, Hindi no? naman po. Hindi pa agad. Nasa wilderness pa. So sabi ko, ganito na lang pala yung buhay ko. So, Iba rin talaga yung pakiramdam eh. No? Oo, iba. Talagang makikita mo na parang nasa ibang mundo eh. Sabi ko, ganito na lang ba? Sabi ko,
dati kong ginagawa, busy ako pag Sunday, ganito na lang nakatunganga sa harapan ng building. Wow. Ayun. Yung dati mo, dun mo na re-realize talaga yung bigat ng trabaho mo nun, no? Kaya actually, sabi ko nga, yan yung lagi kong sinasabi rin sa mga, sa atin, mga nasa ministry dito. Sabi ko nga, dito sa church natin, we are blessed, brethren, that in our church, in the Sinzay family, in our church, ay talagang pinapakita natin that what you are doing is not the same as what the other, I'm not trying to attack them, but what are the other religious groups are doing. Kasi meron din sila tinatawag na ministries, eh. Oo. Di ba? Pero sabi ko nga, what's the difference of their ministry from our ministry? It's not for competitive purposes, but for you to see kung ano ang ginagawa mong mabigat sa Diyos. You see? Kasi pagka dumating ka sa point na umalis ka, tapos walang timbang sa'yo, in fact, actually, ang pampatanggal lang talaga nun, pride. Tama. Para hindi mo maramdaman yon yung panghihinayang, tatakloban mo yung sarili mo ng pride. Meron naman ako pwede ibang gawin, eh. Ganyan yan. Ganyan lagi yan sa lahat ng lumalabas. Naalala ko kasi actually ito masingit ko lang kasi kanina pinag-usapan namin ni Ma'am Yang. Naalala ko kasi magkakagrupo kayo na, magkakasama kayo sa. Nakwento lang sa akin ni Ma'am Yang kanina. Sana nakikinig ka, babe, no? Shout out. Di, maganda tong kwento niya. Nakakatawa to, Ma'am. Nakakatawa to. Breaking the ice lang. Yun yung kwento niya. Sabi niya sa akin, naalala ko nung, babe, sunod-sunod kayo nun, eh. Parang kayo sunod-sunod na pinagpaparil ng Diablo. Sunod-sunod sila, eh. Yung grupo nila talagang nawala lahat, eh. Kung nanonood man yung mga Belmonte dyan, shout out sa inyo lahat. Bang, bang, bang. Talagang tumbahan sila. Pak. Ang naiwan nun si Ma'am Yang, eh. Wow. Tapos may sinabi sa akin kanina si Ma'am Yang. Sinabi ko daw sa kanya na, Ma'am Yang, sabi ko, ikaw na lang naiwan. Mag-ingat ka. Oo. Wala pa kayo noon, ano? Wala pa talaga. Sabi ko nga kay Ma'am Yang kanina, akalain mo, hindi ko na nawala sa isip. Kasi sa akin, plain lahat. Akalain mo sa'yo, kinapitalize. Tinago mo pala yung sinabi kong words. Ibig sabihin, yun. Kanina, habol-habol ito sa akin. Delikado pala yung mga last man standing dyan. Sabi ko, Bantayan niyo yung mga sartalo siya sa akin kanina. Sinabi ko sa'yo yun. Babe, kasi sabi niya, ako na lang mag-isa noon. Sinabi mo sa, akalain mo na, tinandaan mo yun. Ako, hindi ko na talaga. Baka sinabi sa'yo, Dali siya sa akin. sabihin sa'yo, will you be mine? Sabi niya nga sa akin kanina, ma'am. Sabi sa akin ni Ma'am Yang kanina. Sabi niya sa akin, hindi, nasa isip ko ano. At nasa isip ko ano. Ba't niya naman kayo sinabi nun? Ano mo kayong pakinito? Yun daw nasa isip niya. Sabi, mabawi ka pa na isang ka lang. Tinitigan ka na pala ng panahong yun. Hindi ko talaga naalala kasi sunod-sunod talaga sila nun, eh. Sunod-sunod daw sila nun, eh. In fact, ano pa yun, eh. Oo, kasi sa academy, ma'am, di ba? Yung pagtugtog nyo noon, lahat. And actually, naipasa mo kay Yang, eh. Di ba? Yung sa academy, yung sa pagtuturo, yun na yung time na sumalo si Yang. Kaya nakakatuwa nga ngayon, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli, kasi yung pangyayari kay RG, the same din ang pangyayari sa amin, eh. Yung nag-asawa si Yang, napunta kay Maisel, nasa junior church ako, punta ko, Team Focus, binigay ko na rin kay RG. Sila rin naman ngayon nag-ano. So, parang na-replica lang kami. Kaya yung mga susunod, Kaya mag-pattern na kayo. Kung gusto yung mag-asawa, pumasok muna kayo. Junior church muna, junior church. Pareho din junior church, oo nga. Si Sir Sam. Okay, no, andun ka na sa ganong kalagayan. Siyempre, yung 7 years na routine mo, paano mo na-miss yung, bigla bang nawala yung soul winning? Bigla bang nawala yung interest mo? Nandun pero, kagaya ng pag may kasalanan, pero parang medyo, paano mo ma-express yung ganon? Sa akin, ma'am, simula nung nawala ako, nandun talaga yung kahit bata ako, pangarap ko talaga maging pastor's wife, eh. Wow! Pero syempre, talaga? yes po. Okay, amen. Yan talaga nung full time ka, nasasabi mo rin yan, eh. Pagkatapos, syempre, sabi ko, ay, wala. Si Ma'am Sai din, gusto niya rin. Sabi ko, ay, wala nang pag-asa to. Syempre, ang focus na lang namin kung paano buhayin yung family Mag-survive. namin. Survival na lang. Survival na lang sa labas. Yun na lang. Naiba na yung focus ninyo. Yes po. Okay. Si Sir Sam, okay. Kasi po, akala ko talaga, imposible na makabalik. Wow. Paano kayo nakabalik? If I may ask. Dahil kay Sir Sam, nagpapasalamat pa ako sa kanya. Nag-submit po siya sa will rin ng Panginoon. Kaya tatawid tayo kay Sir Sam. Tatawid tayo kay sa'yo. Medyo hupa na yan, eh. So, pagtawid sa'yo, Meg, so bakit mo naisipan sirain yung...
Mali yung tanong ko. Hindi, pinapatawa ko lang. Di ba? Sayang naman yung mga bull ring natin dyan eh. Oo, yeah. Shoutout Sir Bernard. Nasaan ka Sir Bernard yan? Shoutout sa'yo. Tinanggal niyo yung ball ring. Hindi, nandiyan dyan short eh. Diba? Hindi, nung wala, sir. Ayun ang hindi ko alam. Yeah, go ahead, Sir Sam. Go ahead. The same thing. That time, ano na yung nasa isip mo? That time, siyempre, nawala ka sa ministry. Ano na yung nasa isip mo nun? Yung regret ba, naramdaman mo rin talaga? Grabe. Nakakaano talaga eh. Kumbaga, nakakasira talaga ng ano eh, no? Oh, kasi ano sir, hindi rin nakakayak pala dito sa loob. Hindi, kasi sa sobrang lamig kasi, tsaka yung ilaw, pag nagsama yan, ganyan talaga. Ito yan sir, Hindi, yan yung mga kapatid. Ito, baka lang tuloy ni Sir Sam, no? Reality kasi pinag-uusapan natin dito, no? This is not just about the emotion. Pinapakita namin sa inyo ang ganda ng ministry at ano pag nawala ang ministry sa pamilya. At anong nawala ang ministry, anong meron. Yan yung sinasabi ko sa inyo, dito nyo makikita ang kaibahan ng ministry natin. This is not for competitive purposes or competition purposes with other churches, no. Dito nyo lang makikita kung gaano kasi tayo tinuruan ng pastor natin sa pagbibigay ng halaga, ng value, ng emphasis na nagagawa ng ministry sa buhay natin. Kaya kapag ka nawala yung ministry sa atin, meron talagang bahagi talaga ng buhay mong namatay. Talagang mararamdaman. Kaya yung sinasabi ni Sir Sam na talagang malaki. Ako naniniwala ako dyan. Bagamat hindi ako dumating dyan sa ganyan at di ko naman pinapanalangin, hindi tayo darating sa ganyan. Pero ramdam ko yan kasi I know them. I miss ako nga si Sir Sam. Nakikita ko si Ma'am Joan. Alam mo, i-visualize ko lang yung mangyayari. Yun na nga lang sinasabi mo ngayon, Ma'am, na pagkatapos sa ministry, alam mo, linggo, hindi ka magkanda o gaga sa ginagawa mo sa Panginoon. Tapos all of the sudden, nakaganong ka lang sa bintana. Nag-aantay ka lang ng dadaan diyan kung ano man, 'di ba? So talagang ibang-iba, you know, visualizing this mabigat talaga 'yon. Mabigat. Kung totoo ka sa ministry, Opo. mabigat. Sabi pa ni Sir Antonio, pass is pass. Grabe yung kapatid siya nasasaktan. Pero hindi, para ito, learning lamang doon sa atin. Tayo, nandito tayo sa kalagayang busy tayo sa ministry. Baka magkaroon din tayo ng sinasabing lapses, di ba? Hindi, tsaka ang punto kasi dyan, katulad ng sinabi ni Pastor di ba? It's wrong to go back, but it's not wrong to look back. Kasi titingnan mo para, teka lang, doon ako bumagsak. Look back, just okay, look ngayon dito dapat hindi ko makita kasi doon ako Yeah. bumagsak eh. Kung babalikan mo, yung kinabagsakan mo, yun yung sinabi ni Pastor na tanga. Yun. Tanggo. Yun sinasabi. Sige, Sir Sam, go ahead. Yung sinabi mo kanina, yung tinanong ko sa'yo kanina, yung bigat na sinasabi mo, yung mabigat, malaki talaga yung regret na naramdaman mo. Yes sir, kasi naging muscle, kumbaga muscle memory ko na yung ministry. gawain ng ministry. So kahit na lumabas ako sa ministry, kahit nawala na ako rito, sa honestly sir, 14 years, pagising ko sa umaga, Iba talaga no? Iba yung dating. Totoo, kasi alam nyo, masuspende ka nga lang eh. Iba na eh. I don't know kasi, ako kasi nakaranas ako niyan. Yan ang naranasan natin, suspension. Pero dito kasi, ito para sa kaalaman na rin lahat, to go this public lang, baka hindi nyo alam. Sa amin, iba, pag kaming anak ng pastor na suspended, dito lang naman sa atin yon. Pag kami na-suspended, triple kami. Wala kaming months, 6 months, 12, no. Indefinite kami palagi. Ganun sa amin palagi. Kaya Hindi sabi alam ko, kung kailan pa. hindi nga alam ng miyembro ma'am to storya na may suspension ako na kumakain dito sa coffee shop, kitang-kita ko, wala pa to wala pa tong pader. Ito lang salamin na to. Kumakain kayo dito, kumakain sila pastor dito, kasama niyo yung mga Ako nandun ako sa kabilang lote, kumakain kami ni Michael Canlong ng kumakain kami sa napulot lang namin na kaldero sa basurahan, sinurvive lang namin para paglutuan ng sabaw. Tubig na may sibuyas, na may kamatis, may asin, yun lang. You see? Hindi nila. Yun na yung binili niya na kay Nanay Nola. May tindahan si Nanay Nola pa dun eh. Di ba yun nandun sa dulo, banda? Survivor talaga. Yun talaga kasi, ganyan kasi yan eh. Sa amin kasi, you will never enjoy gusto mo ng blessing ng Diyos ko, ayaw mo sumunod sa Diyos ko. Ganon kami sa pamilya. Kaya, if you had to learn, you had to prove it to God again. Prove it to God. Not prove it to the man of God. Prove it to God and He will tell it to the man of God. Kaya alam ko yung sinasabi ni Sir Sam 10 years mong ginagawa. Tapos, You see? 10 years mong, yun na nga lang, sinasabi ko na yun, so suspension na nga lang Yun na nga lang, sabi nga ni Pastor RJ, 6 months ka, hindi pansinin. Si Maki nakaramdam sa bahay ng 1 taon.
O, isang taon na hindi talaga siya pinapansin. Tatay, dadaanan ka niyo, makikita kayo. Babati ka, good morning, hindi ka gigisingin. Kasi suspended siya, sasakay sa sasakyan. Hindi siya gigisingin para magbis ka na. Para makapag-report. Hindi, maririnig nila umaandar yun. Kaya, siyempre, galing siya. Noon kasi dito sa amin, suspension sa amin dito, talagang mabigat pa eh. Marami pang trabaho eh. Ngayon, suspension ngayon, para na lang nagja-Jollibee. Kaya ako, yun lang talagang pinipreserve ko sa mga full-time personnel eh. Pero kaya yun ang pinipreserve ko eh. Hindi talaga pwedeng maranasan. Sabi ko nga, yung Ramos, it's not a place for suspensive, because it's a place of blessing eh. Hindi pa yun iwahig eh. Hindi iwahig yun. Hindi iwahig yun. Ako, sabi ko nga, ako natutuwa kasi yung correction ng Panginoon, may proof ako eh. Sinira lang na ngayon kasi nagbago tayo ng building. Oo. Yung CR dun sa second floor, ako gumawa mag-isa nun. Yung tinuruan ako ni Jade Marpil, Sir Jade Marpil. Tinuruan during my suspension, ako nakagawa nun. Doon ako natuto nun. Tapos maraming ginagawa dito. Yun yung sinasabi ko eh. How much more yun? Nawala ka talaga dito. Totally. Yes, sir. Oo. Totally, nawala ka dito. Yung sinasabi ko, sir, na pagising ko ng Sige, sir. Lapit mo lang, hello, lapit. check. Yung pagising ko ng umaga, yung unang yung pagmulat ko pa lang, full-time pa rin ako. Yan, totoo yan. Ako, nabivisualize ko. Sabi ko na sasabihin eh. Nabivisualize ko eh. Ang pinakamahirap, sir, yung sa loob ng 10 years na sa labas kami, ganun palagi, sir, araw-araw. Talaga, Wow, torture. Yeah, totoo yun. Nakaka-torture talaga yun sa isip. Oo, tapos, para sir, para manatili na para mawala yon, kailangan magkunwari akong okay. Yeah. Pagpapanggap. Noong time na yun, nakakasimba kayo o hindi pa rin? Hindi pa agad, no? Oo. Magandang- Gaano ma'am. katagal pa? Oo. Magandang tanong yan, ma'am. Nung lumabas pa kami rito, ang dami na yung mga churches na napuntahan. Microphone. Churches na napuntahan from Nubalit, Nag-experiment. Nubaliches hanggang napunta kami Wow. ng Batangas, no? Ay, grabe. Oo. Nag-explore. Oo. So, Shopping meron talaga. na nga kasi yung talaga, ma'am, sir, yung pangako ko sa Panginoon talaga na na balang araw ay makalabas, yung mission ba na tinatawag. So, para matupad ko 'yon, so napunta ako sa Batangas hanggang sa may pastor ako doon na napuntahan at nag-stay kami doon. In-apply ko yung training dito, lumago yung church doon sa Batangas. Wow. Naging assistant ako. Para ako na yung nagtuturuan ako ng evangelism, soul winning at saka Sunday school. In short, ma'am, binigyan ako ng 4 months para i-send out ako. Then hindi ko alam na yung pastor pala ay bumalik dito pumunta rito sa ISI para ipaalam ako kay pastor. No. Pastor Hill. Then ang nangyari, pagbalik niya doon, pinatawag niya ako, sabi niya, may problema pala kayo. Ang gawin mo muna ay bigyan kita ng 1 week, may pag-ayos kay pastor. So, ang nangyari ngayon ay, syempre, sabi ko, pambira, paano mangyari yun? Ayaw nga akong kausapin eh. Ayaw nga kausapin. So, ang ginawa ko, sumunod ako. And then, bumalik kami rito at tuwang-tuwa ako kasi sa nagawa po namin kasalanan ay tinanggap po kami ni pastor sa church at hindi po kami tiniwalag sa Baptist Church. Kung nagkataon po, kami po yung unang tiniwalag sa Baptist Church. Pero ang bait nung pastor na kumukop sa inyo. Kasi, 'di ba, nag-isip siyang ipaalam kayo kasi nagkakaroon ng problema pag hindi siya nakipag-usap, 'di ba? Ka-fellowship ni Pastor Hill eh. Kaya nagkakaroon ng mga faction ganon. So, wala talagang mga bagay na hindi nadadaan sa mabuting usapan. So, shout out dun sa pastor na 'yon na Yes, ginamit ng Panginoon para makabalik ka, 'di ba? Yes, si Kasi Pastor- kung iba pa 'yun. Pastor. Pastor Correa po. Oh, hello po sa inyo, pastor. Ngayon po, yun. Ang problema ko kasi, paano kami makabalik? Yun nga, ayaw nga kaming kausapin ni Pastor. Pero nag-attempt ka na kausapin si Pastor Hill. Opo, Hindi rin. Through Ma'am Beng. Sabi ni Ma'am Beng ay no need Dumaan na. ka pala sa Mama Mary.
Then, yun po. Appointment, dal appointment. Yung oo. naramdaman ko, yes ma'am, yung naramdaman ko po na na hindi naman po kami pinaalis dito, sabi ko mag-ano ako, yung decide ako na bumalik dito talaga. Oo. Then yun, nagtrabaho ako pero nasa isip ko pa rin sana makabalik. Dito, hindi doon. Dito, ang iniisip mo. Dito na, oo. Dito ang na nakita talaga. ko po sa inyo compared dun sa mga naging guest namin, nanguna po sa inyo yung system nyo na hinahanap-hanap ng katawan nyo. Yun, oo. 'Di ba? Opo. Kasi yung iba na nawala dito, mas nanguna yung pride at takot nila na anong sasabihin ng iba. Yun kasi yung sinasabi ko nga, ma'am, na yun ang the difference of our ministry is that our pastor is really teaching us it's part of your life. Yeah. Or no, Oo. it's not actually, sorry for the word. It's not part, it's your life. It's your life. It's yun your na- life. Oo. Kaya para ka talaga, patay ka talaga pag nawala eh. Oo, naging tapestry talaga ng buhay nila yung Parang ministry. ini-illustrate ko yan, family, tapos namatayan. Okay, Ang bigat. alam mo yun, parang Pero nawala talaga, total Oo. darkness yun eh. parang tinanggalan ka ng hininga. Oo, Ganon. oo, oo. Ganon yung pakiramdam Alam niya. niyo po, Kasi kung everyday, makikita niyo itong dalawang ngayon nandito kasama namin, Mararamdaman. mararamdaman niyo yung bigat ng kanilang dinadala ngayon. Oo, pero 'di ba Oo, napakabuti ng Panginoon na Napakabuti binigyan ng niya kayo Panginoon. ng ganung klaseng puso. Oo. Na at the end of the day, you always comes back to where you belong. Ganon yun Oo. Yun yung naramdaman nila na hindi nila naramdaman na, ay, ayoko kasi na-offend ako, hindi ako babalik, ganyan. Eksakto. Kumbaga, tinanggap nila wholly lahat kung ano yung Whatever na consequences, and then nag-move on sila. Mm-mm. Yun ang nagagawa ng ministry sa pamilya na tinutuhanan mo yung ministry mo. Eksakto. Yeah. Because Oo. once you get out of it, hahanap-hanapin mo at walang anong makakapigil sa'yo na bumalik. Madapa ka man. Hindi ka Madapa ka man, mananatili. babalik at babalik ka. Tatayo at tatayo ka. And babalik ka. So, ang Oo. ministry din ang nagpabalik sa kanila. Yeah, oo. What a testimony. Yes, I'm so ma'am. blessed po. Opo. Yeah, so moving on tayo, yun na nga, at least nakita natin ngayon kung ano ang nakita nyo mga kapatid, kung ano ang naidudulot dito sa atin pag the ministry has been gone out of your life. You see, ngayon, na as a family, ito na, pagbalik, no? Ano naman yung nakita nyo mo na, kayong dalawa, na kaibahan na bumalik kayo, pero as family na. Yeah. Yan, as husband and wife na. Noon kasi as feeling husband and wife pa lang eh. Sinabasag ko na. Ngayon, as husband and wife na may anak na. And father and mother. Masaya na Ano yan. ngayon ang dating, ano ngayon ang sa'yo ng ministry? Ang dating po sa akin nung pinag-iba nung kami pa lang at nung kasama ko na yung pamilya ko ay masabi ko na talagang talagang blessed, mapalad talaga, kumbaga privilege. Kasi sa totoo lang nung last February 3, first time namin na buo kami mag-soul winning sa area. Amen! Yung bunso ko na 3 years old, nag-pass out ng truck. Sabi ko, pambira, talagang masaya pala Ayun na yung true happiness. Tapos yung lahat talaga, trabaho talaga. At kasama ko, masaya pala ma-experience na makita mo yung mga anak mo, kasama ka bilang tatay, na kayo po ay nasa gawain ng Panginoon. At yan po ay hindi po lahat ng pamilya ay merong ganon. Yan po ay privilege talagang pagpapala po mula sa Panginoon. Sabi la po ng mga nangyari sa amin nakaraan ay still na salamat sa Panginoon kasi doon po yung mercy po niya, yung walang hanggang awa ay talagang nandyan po talaga. Natanggap po namin personal sa aming pong pamilya. At ngayon po ay ang matindi po nito sir actually yung pagbalik po namin dito sa church, sa ministry ay hanggang lang po yan, hanggang pangarap na lang po talaga ma'am. Talagang sabi ko never na mangyayari yung yung makabalik pa kami talaga ng buo. Pero ma'am Pero kasi nag-hold kasi noon yung naiisip nyo lang kasi na kasalanan eh. yes sir, Oo. number one. Pero hindi naman talaga mangyayari yun. Sabi ko talagang hanggang pangarap na lang. Until ma'am nangyari yung last before yung conference, yung anak ko ay
madaling araw ay sinugod sa ospital. Aha. Yung- Ito nakaraan lang. Yung Revival? SBR. Revival? bago mag-revival. Okay. Para na siyang nangitim na color violet na. Tapos, ang masaklap nito kasi doon pa ako sa Santa Misa. So, madaling araw, 2:00, kung di ako magkakamali. Duty. Duty po, trabaho. Ngayon po, sabi ko kay Mrs., kapain mo kung mainit. Kasi siguro lagna talaga. Pagkapa niya, sir, malamig yung yung katawan. So ngayon, ang ginawa, sinugod siya sa hospital sa Taguig Pateros ngayon. So doon, Napakagaling ng hospital na yan. oh, so, Taguig Pateros. alam mo sir, totoo lang, from Santa Misa to minotor ko yan. Parang kinuha ko ng 5 minutes Ambulance. sa sobrang kaba ko, pero nag-pray talaga ako sa Panginoon, sabi ko. Ina-spare talaga yung anak mo. Sabi ko, pag gumaling to, sabi ko. Nag-commit ka. Nag-commit ka. Wow. Nag-jepta ka. Baliktad lang. Baliktad. Hindi pa sacrifice. Sabi ko, pag invitation ni pastor sa revival, sabi ko, mag-forward ako. Tapos Yeah, galing yeah. ka pa nun sa mission sa, yung pinuntahan yung mission sa Batang, hindi. Sa Antique. Sa So, yung po Antique. sir, nangyari, Yeah. doon po sa hospital, wala na pong, alos wala nang upuhan kasi daming, pasyente. Oo. Oo. Pero, yung anak lang namin, yung hindi siniwero, yung Oo. Oo, dextrose. dextrose. Yung po yung blessing doon kasi ang bilis ang bilis gumaling ng anak ko. Naka-recover Oo. agad. Naka-recover. So, sa madaling salita nakauwi kami. So, yun po yung nag-commit ako sa Panginoon na talagang bumalik, sabi ko. So, tama-tama po yung preaching ni pastor. Yung yung qualified. yes, sir. Qualified. Disqualified. So, sabi ko may na. pag-asa. So, yun po yung ginamit. Pattern talaga no? Pattern talaga ng Diyos. Naalala ko nun, narinig ko pa kay Pastor nung tumayo si Brother Sam, sabi ni Pastor, kahit ito lang, kuha na ako, solve na. Yun po yung ginamit ko sa pagkakataon, yung tanong ko sa habang panahon na papaano ako makabalik, yun po yung sagot, yung preaching ni pastor. Oo. Paano Kaya- niyo pala na ipaliwanag sa mga bata na magpo-full time na kayo in the ministry? Sino? Paano? Oo. Actually po yung panganay po namin, palagi pong nagtatanong yan, sabi niya, Papa, Mama, dati pala kayo may ministry, sabi niya. Wow, grabe. Nakakahiya yata yun sa... Parang yung asar ba? Paano niyo tinatanggap yung gano'n? Comedy ba o talagang tumutusok na sa puso niyo? Ako naniniwala ko bahagi na yun ng bahagi yun ng Oo, may ikon ano ng ng Panginoon sa doon. kanila. Opo. Oo. So, yun ma'am, dumating sa punto na gano'n yung tanong ng panganay namin. Pero sabi niya, Papa, full-time pala kayo dati. Oo. Kailan kayo babalik? Wow! Kailan, Oh, blessing talaga ang mga anak, no? Kaya ma'am, nung nag-forward ako, tapos nag-usap-usap kami na ito, full-time na tayo. Yun, tuwang-tuwa sila, ma'am. Nag-decide ka, tapos saka mo sinabi. Opo, Wow, opo. nakakatawa. Actually, ma'am. Kaya masabi ko po talaga ngayon na yung 10 taon na nag-torture sa akin ay natapos na. Wow, amen. Ay, may sinasabi si Actually, John. ma'am, itong si Maymay, yung Yung panganay. ko. Si Mama, kailan tayo maghahakot ng gamit, ng mga damit? Kasi nag-i-impake na siya eh. Excited siyang tumira. Akala niya talagang totally na siya. Excited siya pag yung full-time na, yung full-time na kami. Gano'n na kayo? Mga 1 week na ba? 2 weeks? 3 weeks. 3 weeks. Paano nyo naman i-evaluate yung sarili mo? Kay Sir Sam, nabunutan ng tinik. Ikaw naman. Ay, syempre po, yung pangarap ko nung bata ako, syempre, walang posible ngayon. Wow! Nagkita nga kami niya doon sa ukay-ukay. Sabi niya, yun, nagkaroon ako na initial tanong. Yun, sabi niya talaga, yan din, same answer ang sabi niya. Ang pangarap ko, ma'am, eto. Akala ko kasi Sir Sam lang yung willing.
Pero nakakatuwa, ang sarap pakinggan ng ganon. Yung nandun talaga yung talagang first love. O, di ba? It never dies. Yung unang pagmamahal nila sa Panginoon. Ano naman yung plano nyo ngayon? Nandito na kayo sa ministry. Parehas kayong graduate. Yung ma'am, yung plano po namin talaga ngayon ay kung ano yung plano po ni Pastor sa amin ay yun po yung masusunod talaga. Yun po yung kailangan na yung will. Meron kayong specific ngayong ipinapanalangin? Ang specific, ma'am, ay sa ngayon ay pagdating sa labas, wala pa. Ang specific namin ay... kumbaga step by step ulit. Yung specific na na iningi namin sa Panginoon na yung adjustment po mula sa labas dito sa loob. Pero mabilis naman po na kami nakapag-adjust. Lalo na yung 3 yung anak ko. So, atid sundo po yan. Nakapag-adjust na kami po ngayon. Oo, kasi lahat sila sa academy na po kailangan maaga pumasok. So, yung kailangan yung tasking po namin dito sa loob, kailangan maayos po namin dito po sa sa church. Natutuwa ako dito sa mga comment. Lahat nakikita. Oy, David. Si David mag-usap sa tayo, ha? Mag-usap tayong dalawa. Encouragement. Magpakita ka sa akin. Isa ka pa, David, ha? Nandyan ka lang sa Villamor, sir. Lagi ko yung inaaya. Kilala ko niyan. Bumalik ka dito magkita at mag-usap sige. tayo, ha? Pero hindi kasi alam mo, marami nakaka-relate. Kasi ito ang sinasabi ko. Ngayon, may kita natin, nakabalik sila sa ministry. Alam mo, ito yung sinasabi natin. Iba pagkasama na yung magkasama kayo ngayon. Para sa kaalaman ng lahat. Si Sir Sam ngayon ay isa sa mga newly appointed marshal natin sa academy. Si Ma'am Joanna sa academy niya ulit. Gusto kong maging supervisor na lang Tingnan natin. Tingnan natin. Pero yun ang nga sinasabi ko mga kapatid. Kaya ang kagandahan dyan is ngayon, nag-translate sa mga anak nyo yung joy ng nasa ministry. Yes, nagsisimula sa mga anak di ba? Katulad ng sinasabi nyo, excited mag-impacking, mga ganyan, excited sa umaga, punta sa... Iba talaga, iba ang implikasyon kapag yan ay sinasabi natin Iba kayong noon, kayo lang Iba noon, isa ka pa lang Pero ngayon, natatay ka na, asawa ka pa, nanay ka na, asawa ka pa, may mga bata na, yun na yung ngayon ng yun na ngayon yung kasama sa karagdagang ministry nyo na mabigat. Kaya yun sinasabi ko mga kapatid. Sabi ko, hindi biro ito kasi dito na talaga natin makikita ang reality how important the ministry is sa family. Amen. Di ba? Kasi, siyempre, paano mo ipapakita yung pagmamahal niyo sa Diyos as their parents? Through the ministry. Amen. Mahirap magsabi sa mga anak na mahal ko si Lord pero hindi ka nakikitang nag-i-involve. Eksakto yan, sir. Actually, ewan ko lang pero honestly, those times, syempre, kakain kayo, magpe-pray kayo. Ang hirap manalangin, di ba? Mahirap. Honestly, naalala ko kwento ni Sir Ponching, mahirap manalangin pag ikaw ay nasa kasalanan. Hindi niya pala kinenta. Pero hindi totoo yan. Mahirap yan Walk your talk. Alam mo na nananalangin ka sa Panginoon na ganito, Panginoon, pagpalain niya po. Pagpalain, nandun ka sa place of cursing. Pero nakakaya. Nasa place of cursing ka. Yung mga preaching ni pastor yan Ha? Sabay kayo kakain. Sabay kayo kakain. Panginoon, pagpalain niyo po kakain. Hindi pala kami naprubahan ng Diyos magsama. Ang hirap nun Hindi, alam mo, totoo yan. Pagkaman natatawa lang ako, pero mga kapatid, realistic yon. Kaya sinasabi ko po sa inyo, dito, yung sinasabi natin, nakita nyo po through their testimony, iba, yung ministry is not just to be a part of the family. No. Ministry can be the life of the family. Amen. Kasi yan yung magdodraw sa'yo palapit sa Diyos. Ngayon, yun nga, imposible na kila Sir Sam sa inyo makabalik. Pero binalik pa rin sila ng Diyos. Yeah. Ang kagandahan ngayon, pagbalik nila sa Diyos, meron silang papalakihin sa ministry. Amen. At least, yung magiging legacy ninyo, nasa ministry. Yeah. Nakita nyo mga kapatid, kung gaano kamahal tayo ng Diyos, na binibigyan niya tayo na even our future, na magta-translate sa future natin. Bakit? Sa atin ng mga fathers, sa mga mothers, nanonood, sa ating mga parents, doon yun sa anak. Doon dadaloy.
Doon magtutuloy lahat yon. Kaya sabi ko nga, iba pagka ang ministry kaya para sa mga fathers out there, mothers out there, huwag nating basta-bastahin ito mga kapatid. Yung ministry natin sa family natin, as we lead our family, the primary ministry of leadership is to leading them to God. The primary ministry of the wives who submit to their own husband, papakita nila sa kanilang mga anak by submitting to God. Ganun naman po yan. Ganun din sa inyong mga anak. Sabi ko nga, hindi kayo ususunod at magre-respeto sa magulang nyo nang hindi kayo sumusunod at nagre-respeto sa Diyos. So, lagi talaga babalik sa Diyos. Yung ministry natin sa family, as individual members of the family, ministry natin yan sa Diyos. That's our ministry to God. Sir, out of curiosity lang kasi kanina naitanong ko soul winning, nawala yun. Yung prayer nga, paano ka makipag-usap sa Panginoon that time? Sariwain muna natin. Mahirap ba Pagdating ma'am sa prayer talaga, dumating sa punto na may pagkatao na sinabi ko, Panginoon, kunin mo na ako, sabi ko. Wow. Pero yung soul winning, ma'am, hindi po nawala sa akin talaga yan. Okay. Yung soul winning. Talagang pag... Yun nga lang, pagkaharap mo na ang Panginoon face to face sa prayer, andun na yung hiya. Pagdating naman sa prayer, ma'am, yun nga, sabi ko, yung pagkalabas ko rito, yung sabi ko, wala nang kwenta to, sabi. Wala nang kwentang buhay. Kuhanin mo na lang ako, Panginoon. Talaga nabanggit mo talaga yun sa Panginoon. Sa punto na ganun. Pero may plano pa sa'yo, Panginoon. Di kanya kinuha, no? Totoo po yun, ma'am. Yung walang hanggang awa niya talagang nandiyan po talaga. Amen. Actually, ma'am, kaya po kami nakabalik isa pa, ay talagang nagpakumbaba talaga ako sa Panginoon. Amen. Yung pride, si Mrs. nag-resign sa trabaho, Oo. nag-resign din ako. Tapos yung sa mga followers namin, subscriber namin dyan, makita nyo kami, dami po namin mga lugar na napuntahan, pero wala po yung joy doon. Wow. Wala yung kasiyahan doon. Ang kasiyahan po talaga yung sa ministry, kasama yung pamilya, at kasama mo yung buong pamilya mo. Makita nyo doon sa YouTube channel namin, ang dami... akala nyo masaya kami doon, pero totoo nun ay talagang malungkot talaga. Iba kasi talaga yung yung linya namin talagang sa ministry po talaga. So magkunwari sa harapan ng tao, pero sa harapan ng Panginoon, nandun yung kabigatan. Yes po, ma'am. So lahat po, iniwan po namin lahat yun. Kaya po kami na kabalik po dito sa sa ministry. Yeah, amen, amen. Final encouragement natin sa mga mothers dyan. Mama Marinelli. Huwag po kayong matakot na bumalik kung kayo'y nawala. Ayun. Dahil yung nandito lang ang church, nandito lang yung ministry mo, at walang imposible pag talagang isinabuhay mo yung ministry na naging bahagi ng iyong buhay. Hello sa aking asawa na bumabiyahe na pauwi mula sa Nolcom. Ayan. Ingat po kayo. Yun po. And I'm so blessed by their testimony na pwede kang bumalik. Pwede kang tumayo ulit. And the church, the ministry will always have a place for you, 'di ba? Because the harvest is great, pero konti pa lang yung the laborers. So here are additional laborers to the harvest of the Lord. Amen. So we praise God for your life po. Maraming salamat for sharing your testimony to us. Ayan. Amen. Ma'am Cynthia. Opo. Basahin ko lang po yung comment ni Sir Rudy Daef. Sabi niya, when you come into realization of life, acceptance, repentance, and humility, that's all we need. The Lord said, deny yourself and take up your cross and follow me. Talagang total yung humility. Think humbleness always. Thank you, Sir Sam and Ma'am Joanne. Kaya, totoo ito talaga, yung family ministry should be committed to one supreme goal. Andoon talaga, para rin yung pag-aasawa na andun yung commitment, hindi agreement na kapag nagkaroon ng isang pagkakamali, wala na, masisira ka na, ayaw mo na. Pero yung totoo, ang pag-commit mo ng iyong buhay sa Panginoon, darating talaga at darating ang time na kakatukin ka ng Panginoon.
ayun, kagaya nga na sinabi ni Sir Antonio kanina, yung nakalipas na. Kaya yun, kumbaga naging experience, charge to experience. Let's look forward kung ano pa yung gagawin sa atin ng Panginoon. Yeah. Ang pastor nga natin, hindi nagbibigay ng tuldok, di ba? Marami na tayong nakita, Panginoon pa. Kaya maraming salamat sa inyong ibinahagi ngayon. Talagang naging Buhay lahat, buhay. buhay na patutuo na ang Panginoon, hindi mawawala ang kaligtasan. Totoo yan. That's Kasi right. kung hindi sila ligtas, hindi sila babalik sa Panginoon. Kaya ang question, yung mga nawala dito, ligtas kaya yan? Yun yung lagi kong tinatanong. Kasi once saved forever. Paano yung ibang nawala? Kaya, tiyakin natin muna ang kaligtasan natin at magkakaroon Seryosohin tayo. yan, yeah. Seryosohin natin yung ating ikinumit sa Panginoon na buhay natin. Yun lamang po. God bless Amen, everyone. amen. And alam nyo mga kapatid, isa lang po masasabi ko dyan, wag nating laruin ang ministry. Amen. Ministry really will help us develop a relationship with God and with our family. Amen. Ilalagay talaga tayo niyan sa maayos na kondisyon. Hindi pwedeng hindi tayo ilalagay niyan sa maayos na kondisyon. Kaya pasalamatan natin that God placed us in a church where true ministry is really practiced. Yan po ang pinakamaganda sa lahat. Kaya muli, maraming salamat, Sir Joan, Ma'am Joan, Sir Sam, maraming salamat po sa inyong paunlak sa aming imbitasyon, and thank you for being with us. Sir, would you like to give any, huli si Sir Sam, Ma'am Joan, encouragement sa mga mothers natin na nanonood ngayon? Ang encouragement ko lang po, yung kagaya sa mga kagrupo po namin dati, na sunod-sunod na pinatay ng Diablo na ang reason nila kasi madalas pag nakikita kami sa labas, kamusta na, balik na kayo, ang reason nila nahihiya. Wow. So kami nga nahihiya, pero kailangan mong lamunin yung hiya mo. Wow. So para lang makabangon lang tayo. So yun lang, kailangan lang natin ng humbleness sa harap ng Yeah. Panginoon Amen. para makabalik po. Yeah, it's not actually hiya eh. Actually, marami nakaka-misinterpret ng hiya. Pride. It's not hiya, it's pride. Yeah. Pinapalambot lang natin yung salitang yabang. Pero yabang yan. Yan. Kasi kung hindi ka talaga, hindi ka magkakaroon ng pride sa Panginoon, it will be easy for anyone to go back. Ganun lang naman po yan. Yan. Kaya ang kailangan kasi patunayan yun sa Diyos, hindi sa tao. Pero pag sa Diyos lang maging tao pa rin, naalala ko yan, sabi ko nga, isa sa mga naalala ko yan, may lumapit sa akin one time yan, sabi niya sa akin, hindi, sa ibang tao naman, sabi niya, kung sabi mo yung kaibigan mo para makabalik. Anong sabi ko? Salita ka ng Diyos, hindi siya napabalik. Salita ko, papabalikin siya. Ayan. Totoo yan, sir. Kasi pag ganun mga kapatid, kaya by the way, this is to reach out everyone. Tulungan natin kung meron mang babalik at talagang ibabalik siya ng Diyos, let the Word of God deal with them. Yan. Amen. Huwag yung parang tayo yung inaagawan natin pwesto yung Holy Spirit, tayo nangungunbik. Hindi pwede yun. Hindi pwede yung ganun mga kapatid. At sabi ko, pagka through our words bumalik at not through the preaching, I'm telling you, I'm not judging, but the reality is, they'll just go back with hypocrisy. Bakit? Salita dapat ng Diyos. Amen. Ang mag-i-ignite ng ating paglapit sa Diyos, salita ng Diyos, hindi salita ng tao. Amen. Yun, doon natin i-push palagi. Pasimbahin, makinig sa salita ng Diyos. Simba ka lang, Brad. Simba ka lang, sis. Makinig ka sa preaching. Kakausapin ka ng Diyos. That's the best encouragement. I'm telling you, brethren, hindi tayo lalakas sa Diyos. Hindi natin pwedeng higitin ang salita ng Diyos kaysa sa atin. No? Kaya, salamat tayo sa Panginoon talaga ngayon. Witness tayo, mga kapatid. Sir Sam. Sa mga pamilya na buo kayo sa ministry, huwag po kayo mapagod. Amen. Tuloy-tuloy. Amen. Maging masaya lang sa paglilingkod sa Panginoon. At sa mga nawala sa right track, may pag-asa hanggat buhay ka pa. Wag po natin hayaan na paluin tayo ng Panginoon muna bago po tayo matauhan, no? Mahirap po yung ganon. At sa mga nasa ministry ngayon ay tandaan nyo po ito, mabilis lumabas 10 years bago ka makabalik. Wow. Sa amin yun. Ibig sabihin matagal bago ka makabalik. Maraming salamat po. Amen, amen, amen. Maraming salamat po muli sa inyo pong pagsubaybay, North, South, East, and West Corner. And thank you, brethren, for engaging with us. Sabi ko nga,
dito makikita natin ang reality ng buhay. Dilalabas lagi dito ng Panginoon yan para makita natin that through our program, we can grow more and we can learn more para patuloy pa tayo maging malapit sa Panginoon. Ministry and family. This is very important, mga kapatid. Let's live the ministry and let's take it seriously. Amen. Alright. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And to our viewers nationwide and worldwide, thank you for joining us on your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Once again, maraming salamat po sa ating po lahat. On top of all of this, lagi namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday. Goodbye. See you next Tuesday. Bye. Sinong nagturo sa araw san sisikat? Sinong nagsabi sa dagat kanyang hangganan? Kaninong kamay ang makapangyarihan? Salita niya'y batas na walang hanggan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang ating Diyos ay lubhang makapangyarihan. Bawat kaniyang nilalang ay sadyang nagpapatunay. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang nag-iisang Diyos ay siya ring nag-iingat, kumakandili sa mga nanghihina. Siya rin ang lumilok ng buo kong katauhan. Bawat hibla ay siya ang may lalang. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang ating Diyos ay lubhang makapangyarihan. Bawat kaniyang nilalang ay sadyang nagpapatunay. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Siya ay buhay, mananatili siya. Siya ay buhay, aking isasaysay. Na walang ibang nagbayad sa aking mga kasalanan. Sa dugo niya'y mayroong kaligtasan. Ang ating Diyos ay makapangyarihan. Ang ating Diyos ay lubhang makapangyarihan. Bawat kaniyang nilalang ay sadyang nagpapatunay. Ang ating Diyos ay makapangyarihan.